Isang magandang umaga nga po pala. Ako nga po pala si Jimmy Mariano, taga San Andres Bukid, Manila. Former PBA referee for 15 years. Meron na rin tayong mga grupo na inahawakan at binubuo tulad ng mga possible training natin dito sa Boya. Hopefully, we will bring up the best of them para at least makatulong sa mga paliga at palaro dito sa barangay. Dati akong empleyado ng Manila City Hall under kay Councilor Kim Atienza. Isa ako sa mga youth leader niya na kabataan yung maasahan ng organize noon. And afterwards, napunta tayo sa Department of Public Services. Napunta rin tayo sa Manila Traffic Bureau. Pinakahuling trabaho ko doon is anti-littering. Kami mga nanguhuli ng vendors sa mga palengke. Then naghanap ako ng other job, katulad ng sa officiating kasi my grandfather is a referee, yung founder ng COBRA, City Official Basketball Referees Association. Yung father ko naman naging PBL referee, Philippine Basketball League. Even though nawala akong background sa sports na yan, sa basketball na yan, hindi ako galong kahilig. Sinubukan ko, pinasok ko yung mundo ng officiating. So from there, tinulungan ako ng aking ninong, si Congressman Joe Wilson for financial assistance para makapasok sa training ground ng PBL. In 2004, nakapasok ako ng PBL, then I-end up my career at Philippine Basketball League. 2009, yun naman yung year na pumasok ako sa PBA. Simula noon, talagang kinakailangan lang focus and dedication at yung willingness mo to learn. Hindi ka magpapapigil sa yung mga negative na narinig mo or negative na nangyayari sa buhay mo. Pag-referee, parang takbo na ng buhay yan eh. You always na parang move forward, laban lang ng laban. Parang nagkaroon ng promosyon si Calvin Abueva at yung import ng Tokentex sa Antipolo. Doon ko nasukat yung ability ko sa referee na parang bigla akong naisip yun at nagawa through my parang pag-aaral ko, learnings ko, tapos yung experience ko as a referee. I personally assess myself na na-handle ko siya perfectly. So even though may mga pagkakamali during that time, nagsilbing learnings din sa akin yun. Siyempre, hindi ko makakalimutan ang malaking tulong sa akin dyan sa officiating. Katulad nila coaching, kasi pag sila coaching ang nire-referean mo, hindi ka pwedeng pumikit, hindi ka pwedeng mag-relax. Alam mo, nakabantay din sila sa'yo. Anytime na pag nakita nila na hindi mo ginagawa yung trabaho mo, as a coach, alam nila yan eh. So babalik na sa iyo. So hindi mo dapat ipakita sa kanila yun. Always be professional. Yun ang gusto nila. Wala silang pakialam kung matatalo sila o mananalo sila. Basta nakita nila na ginagawa mo yung trabaho mo and you do it perfectly and as a professional referee. Okay sa kanila yun. Tingin ko yung character and attitude kasi doon magsisimula lahat eh. Hindi kaya ituro ng mentor yun. May tuturo namin sa inyo ang mga paano yung definition ng fouls, violation, yung mechanics, pero yung character and attitude. Sarili mo na kung paano ka pinalaki ng magulang mo eh. Pero at the same time, katigasan na rin ang ulo ng isang referee. Yun ang dapat niyang baguhin una-una, talagang kinakailangan fully dedicated siya at willing siya sa ginagawa niya. At alam niya kung anong klaseng profesyon yung papasukin niya. Kasi ang kinakailangan nila pag pumasok ka sa pagre-referee, more on preparation, mentally, physically, and spiritually. Tingin ko, hindi naman siya factor. Katulad ng unang sinabi natin, pagka ang tao in good character, tapos talagang porsigidong siya sa ginagawa niya, alam niya kung ano yung mga nakaabang sa kanya kung sa pagpasok sa officiating. Tingin ko makakahandle niya maligid yun. Lalong-lalo na ang preparation na ginagawa niya everyday or every time na mayroon siyang papasukin mga liga o liga na mataas katulad ng mga collegiate league, to be exact, yung PBA na dapat pagdating mo doon, 100% condition ka na, hindi yung pagpasok mo pa lang doon mo pala magpapakondisyon. Doon pumapasok yung character and attitude ng referee. Tapos yung knowledge mo, madali lang mo ma-develop yun. Ang importante lang dito talaga is makikinig ka, i-assess mo, then i-apply mo yung ano yung mga natutunan mo. At pag meron kang hindi naiintindihan, you always ask questions kasi mas malaking bagay yun na maging honest ka sa sarili mo na hindi mo naiintindihan o hindi mo alam. Kasi kung itatago mo yan,
pagdating mo sa game, makikita at makikita yan na hindi mo inaral talaga yung sitwasyon yun. Doon sa mga referee na gustong umakyat sa mataas na liga, katulad ng mga professional league, kinakailangan lang alamin ninyo na yung papasukin ninyo ay hindi basta-basta. Kasi gagawa kayo ng maraming sacrifices. Even yung family mo masasacrifice dyan dahil sa schedule and activities at yung mga kinakailangan mong pagpapakondisyon at pag-aaral. Marami ka talagang hindi magagawa pagdating sa pamilya mo. Kaya yung sacrifices, yung value ng family, maaaring maapektuhan yun. Pero sabi ko nga, kung magaling ka sa time management at talagang yung mindset mo is full doon sa gawin gusto mong pasuking career, magagawa mo ng paraan yan. Pero kapag ikaw ay nag-aaral pa lang, entry point mo pa yan, maaaring magkaroon ka ng mga ganong problema at dapat ma-handle mo rin yan. So yun, ako nga pala si G. Mariano, nagpapasalamat. For more video like this, follow Boya TV on YouTube. Okay, so see you.